account base po dun sa ginagawang investigasyon ng ombudsman. Kung isipin natin, yung ruling hindi naman absolutely pinagbabawal ng tribunal yung probing into the dollar accounts. Ang sinabi ng Senate is that because of the TRO issued by the Supreme Court, hindi pwedeng i-touch muna yung issue na yon. So, if, for instance, maglalabas ng desisyon ang Korte Suprema regarding doon sa petisyon, before the Senate could come up with a decision at papayagan ang prosecution to prove and to present evidence on the dollar accounts, then definitely that will be considered. And one of the basis for the decision would be yung existence ng dollar accounts na yan. At kung hindi may papaliwanag mabuti ng respondent yan, that will weigh heavily on his defense at malamang that will result doon sa sinasabi naming possible conviction. Nais ko namang tanungin ng ating historian, no? Kasi marami tayong kabataan dito ngayon. Noong unang panahon, sino-sino ba itong mga tinitingala na mga chief justices natin o yung kahit na mga modelong na dapat nating tularan? Sa kasaysayan, merong siyam na naitala na nilitis. Ang pinaka-recent na nga itong si Chief Justice Corona. Tingnan ko lang yung notes ko. Yung una ay si dating Pangulong Elpidio Quirino, 1949. Ang issue sa kanya ay extravagance, public extravagance, immoral extravagance, public funds. Sumunod si Presidente Diosdado Macapagal, illegal importation of rice for AFP, tapos corruption. Ang nag-file nito ay si dating Senator Arturo Tolentino. Pangatlo, si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ang issue ay unexplained wealth, cronyism. Pang-apat, si dating Pangulong Joseph Estrada, graft and corruption, betrayal of public trust. Tinatanong ko, sino yung mga dapat tularan ng ating mga kabataan? Kasi ito yung parang, huwag mong tularan yung mga allegation dyan. Sino po yung mga modelo natin na dapat tingalain natin? Sa kasaysayan kasi kung titingnan sa karaniwang mga tao, dito lang sa palipaligid natin meron ng mga dapat pagkatiwalaan at tularan. Pero sa usapin ng public service, mahirap magsalita mahirap sukatin sa kasalukuyan. Noong unang panahon, mapagkakatiwalaan yung mga Pilipino, sinasabi ng mga inchik sa mga pakikikalakal, napaka-honest natin. Napaka-honest kasi ibinabalik natin taunan yung produkto. At hanggang sa kasalukuyan, may mga ganun pa rin tayong mga honest at mapagkakatiwala ang mga mamamayan. Tutularan, di ba nandiyan sina Jose Rizal, nandiyan sina Andres Bonifacio, sina Gregorio de Jesus. Sa kasalukuyang public service, mahirap magsabi nga. Mahirap. Ang magtatakda lang yan ay pag nawala na sila, magtatakda niyan kasaysayan sa hinarap. Alright, meron naman tayong katanungan mula kay Neil Noromor ng Eastern Samar State University para kay Senator Sagisag. Senador, gaano kalaki ang naitulong pagtistigo ni Secretary de Lima sa Article 7 para sa prosekusyon? Gaano daw po kalaki ang naitulong ng pagtestigo ni Secretary de Lima para sa Article 7? Well, yung planong masubpina, dahil ang nababasa yata natin, tila atubili si Laila na tumistigo. Ako, personally, I would hope she would testify. Dahil to me, a basic rule sa pag-examine ng testigo is never ask a question the answer to which
you don't already know. Kaya kung tatanungin nila, hindi naman nila alam kung ano isasagot, palagay ko lalo lang mababaon si Rene. Kaya maglimi-limi ang mga defense lawyers if they really would want na sila to dig deeper itong grave ni Rene Corona. Kaya to me, kung kailangan, let her be recalled to the witness stand. I think she can take care of herself. I wonder whether the defense lawyers could. Si Attorney Ifurong, despite itong nagbigay na ng assurances si Senate President Juan Ponce Enrile na if ever tumestigo si Chief Justice Corona, itatratuhin naman siya ng maayos. No? Sa palagay nyo, that is not assurance enough for Chief Justice Corona na maging confident sa pagpunta niya sa korte to take the witness stand? Ang nakikita ko kasing problema dito, unang-una kasi naka-media eh. Parang yun ang, parang sabi nga ng isang senador, take away the media, tapos yung impeachment in 5 days. Parang ganon, di ba? So to speak. So palagay ko, yan ang naging problema dito sa pagharap ni Chief Justice. So masang-ayon naman ako kay Attorney Luna kasi sinasabi niya, pwede namang gawan ng paraan yun na through deposition, he could testify, di ba? Palagay ko yun ang magiging solusyon dyan kung ayaw niya mang humarap sa media, no? Pero, kasi parang napapansin ko, hindi ako natatanong kung tungkol sa mga biases, Anyway, Sige po, Pwede naman kayo mag-react. pwede po ba ako mag-react? Okay, Kasi go parang ahead. lahat na halata ko na pro-impeachment, anti-corona dito. Pero ako naman, hindi naman po For ako the record pro-corona, lang po, pero for the record lang po, inanyayahan namin Pro-rule yung of law defense po. panel na hindi sila pwede. ang magiging isang maano lang sa isip ko na yung epekto ng impeachment dito sa incoming election. I noted 3 points, no? Sa akin, ito pong parang ko lang, advice ko sa mga kabataan na boboto na, huwag niyo pong iboboto yung kandidato na hindi magpapakita ng SALN. Unang-una, yan ang naging epekto ng impeachment, di ba? Makikita niyo na kung yung SALN niya hindi tugma dun sa bahay niya, huwag niyo pong iboto yun. Ibig sabihin, nangungurakot yun. Di ba? Pangalawa, yung I'm very sure. Ito nangyari na po ito nung panahon ng removal ng US bases. Na bawat senador, mag-i-speech po yan ng tig-1 oras. So, pakinggan niyo po yung mga dahilan nila at saka ang boto nila. Pag yung inaakala niyo yung senador nang bobola lang or sumasang-ayon lang dahil alam niya popular yon, huwag niyo rin pong iboboto yon. No? Kailangan may sarili siyang pag-isip kahit na mali. Kasi kailangan irespeto natin yung opinion ng bawat senador po, kahit na mali. Talagang ganun di ba? Mag-ano na lang tayo, magtiis na lang tayo. Binoto natin Tapos pangalawa po, parang nakita ko pang isang epekto, parang nakakatawa na. Dahil ang mangyayari kasi usually ang mga justices, nasa tago lang po yan, behind the walls of their rooms, Ngayon parang nakikita ko na ngayon, magkakaroon tayo ng mga justices o chief justice na umiikot po sa buong bansa para nagka-campaign po para wag po siyang i-impeach. Parang nakakatawa na po yun kasi parang lumalabas pag hindi ka popular na justice, ma-impeach ka, ganon. So yun pong naging epekto sa akin itong impeachment case ni Chief Justice na parang magkakaroon tayo ng mga justices na parang akala mo kandidato na which should not be the case, no? Tapos ang isa pang obserbasyon ko, kung totoo man na may illegal wealth or illegal deposit si Chief Justice, bakit po yung AMLAC tsaka yung Ombudsman hindi po nila nakita yan? So somehow meron po silang misfeasance or non-feasance dito sa kanilang trabaho. So palagi ko, kung totoo kasi as a rule, kung may 500,000 deposit ka in 1 month yata, dapat naka-monitor ka na sa AMLAC, di ba? Bakit parang wala pong ganong mga balita? Bakit parang naging selective po yung investigasyon ng AMLAC at saka ng Ombudsman? Bakit po yung katulad niyan? May kaso po kasi ako sa Ombudsman. Mababang posisyon lang po sa gobyerno. Humihingi po ako ng kopya ng complaint, ayaw po akong bigyan. Tapos itong si Chief Justice,
kinomplain, nakadyaryo ka agad. Parang may double standard po. Bakit pag ordinaryong government employees, parang napipigilan po kami ng ombudsman na humingi ng due process. Pero pag sa mga matataas na empleyado ng gobyerno tungkol katulad ng Chief Justice, parang nabibigyan po ng preference. So parang sa akin na-obserban ko may double standard talaga. Go ahead. Sa akin, attorney, mag-react lang ako doon dahil yung sinasabi, I agree yung sinasabi nyo, may mga kakulangan yung mga iba't ibang ahensya. Anuhin natin, habulin din natin. Pero all of these things will not change the fact that nakaupo ang Chief Justice, nasasakdal siya sa mga akusasyon. So, yung mga peripheral issues na yan are completely irrelevant. Ano? Yung sinasabi naman nating kailangan mamumuliti ka yung Chief Justice para makuha niya yung public opinion. Sa akin naman, pamimiloso po na yan, attorney. Kasi sa akin, subukan nga natin mag-file ng kaso dun sa isang justice dyan. Let's say, justice o kung sino man, ano? Na inimbento lang. Tignan nga natin kung makukuha natin yung public opinion behind that. Hindi ganun katanga yung ating mamamayan. Ginagawa nating tanga eh. Sa akin, hindi ganun. Lahat sila, we are mature enough to have an open mind. Lahat naman yan may individual sense of justice. Alam niya kung tama yan o hindi. Alam niya kung within the threshold of tolerance yung mga offenses eh. Na tipong, hindi, malit na bagay yan. Ganun yan, ano? Bigyan natin ng tiwala yung mamamayan. Hindi sabihin naman ito na dadala tayo sa mob rule, ano, mob mentality. Kasi wala naman gayon, hindi naman existent yun sa ngayon. Kumbaga, ang sinasabi lang natin dito, being a political trial, dapat sensitive tayo sa buong political environment. And importanteng ingredient dyan, ang mamamayan. Ano? Kasi sinasabi nga ng Constitution natin, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. So nasa inyo yung kapangyarihan. You have the